Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makabili TV. Ngayon ito yung pagkikwentuhan natin, yung ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos na tapos na raw yung 5,500 na flood control project. So ngayon, na-fact check ng Bagyo. So parang sinubukan ni Bagyong Karina yung ipinagmalaki o ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos na natapos na flood control projects dun sa kanyang administrasyon. So, hindi naman natin masasabi na ginawa yung proyektong yan under BBM administration. Pwedeng ginawa yan dun pa sa mga nakaraang administrasyon. So, ngayon lang natapos. Pero ang ano kasi dyan, ang pinaka bottom line yan is iniyabang ni Pangulong Bongbong Marcos na tapos na yung 5,500 na flood control project. Pero ang ending, nung dumaan si Bagyong Karina at ang habagat, maraming lugar po sa Metro Manila, pati yung mga karatig probinsya, nalubog sa baha. So parang nabaliwala o sinasabi ng iba na anyari. So parang ano to, yung sinasabi mo bang 5,500 na flood control project, nasaan? So parang lumalabas, ineffective yung ginawang flood control project. Imbis na makatulong, parang lalo yatang lumulubog ang Metro Manila kapag ginagamitan or kapag ito ginagawa ng flood control project. So panoorin po natin itong balitan kung paano po dumipensa itong si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring malawakang pagbaha sa Metro Manila. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Tila hindi na nakasasabay sa nagbabagong klima ang mga flood control projects sa bansa. Ayon po yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos na bumisita sa mga probinsya ng Quezon at Rizal ngayong araw. Bukod sa mga pinsala sa agrikultura at ari-arian, maraming buhay din ang nawala na ayon sa PNP ay umakyat na sa mahigit 30. Saksi si Ivan Mayrina. Ang malawakang pagbaha na nakaapekto sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, 34 na buhay na ang kinitil. Base sa nakalap na datos ng Philippine National Police, pinakamarami dyan ang dahil sa pagkalunod na nasa 22. 6 naman ang natabunan ng landslide. Ang probinsya ng Quezon na bahagi ng Calabarzon ang sinadya ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Sa bayan ng Mauban, nagpa-briefing ang Pangulo sa sitwasyon. Isang mauban sa mga sinalanta sa Quezon, kasama ang bayan ng Agdangan at Polillo. Sabi ng Pangulo, tila hindi na raw nakakasabay ang flood control system sa bansa sa mas malalakas sa bagyo at mas matataas sa bahang dulot ng Ikaw, anong take mo doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na raw nakakasabay yung mga flood control project na ginagawa ng gobyerno? Ito ba parang, ano bang ang dating sa inyo? Kasi sa iba, ang dating, parang kinukonsinte ni Pangulong Bongbong Marcos yung flood control project na nag-handle dyan, like DPWH. So parang lumalabas dito na walang kasalanan ang DPWH. Bakit bumabaha ang Metro Manila kahit na mayroong flood control project? So dahil daw kasi sa nangyayari niya, parang dinidepensahan niya na hindi kasalanan ng DPWH kasi may project naman sila eh. Nagkakataon lang na talaga na kumbaga hindi lang maka-adapt na yung kumbaga itong dinesign nila na project hindi na angkop dahil sa haba ng proseso ng pagkakagawa. Hindi na nagiging angkop through the habang lumilipas yung panahon. So parang ganun yung ibig sabihin, pero parang pinagtatanggol ni Pangulong Bongbong Marcos yung DPWH. Imbis na kastiguhin, imbis na punahin, bakit ganun ang nangyari na kahit na meron tayong flood control project, bumaba. Di ba dapat ang magpaliwanag dyan is yung DPWH. Pero dito kasi parang si Pangulong Bongbong Marcos na yung nagpaliwanag para sa DPWH. Di ba? Parang lumalabas dito, dinipensahan niya na kagad, naging defensive kagad si Pangulong Bongbong Marcos since ibinida niya yan ng SONA. Di ba? Imbis na ikaw yung chief executive ng bansa natin, ikaw ang presidente, imbis na kastiguhin mo, dinipensahan mo pa
parang ikaw na yung nagrason para hindi na mapahiya yung DPWH. Which is hindi po yata maganda yung Pangulong Bongbong Marcos. Pero sinasabi naman ng iba na yung pagsabi doon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na raw nakakasabay. So parang masyadong yun na rin daw yung parte ng pagkastigo sa DPWH na parang sinasabi na yung nga lang medyo mababaw eh. Mababaw yung pagsita niya yon. So parang sinasabi nila na sinita naman daw ni Bongbong Marcos yung DPWH dahil hindi na raw nakasasabay. Pero hindi eh, di ba? Parang doon pa lang, dinipensahan niya na kagad eh. Yun ang dating eh. Dinipensahan niya kagad yung DPWH na dapat sila yung magpaliwanag. Kasi ang hirap naman, siyempre pag gumawa ka naman ng ganyang project, may feasibility study naman yan, di ba? Hindi naman yun yung bara-bara ka nalang gagawa. Sabagay, parang ganyan na yung nangyayari sa gobyerno natin ngayon, di ba? Naalala nyo yung ginawang rampahan ng para sa mga PWD ng wheelchair, 'di ba? Na ginawa ng MMDA. So mali o sablay yung pagkaagawa. Ang nangyari lang parang walang may accountability, walang pwedeng managot do sa pagkakagawa na mali. Bagkus ang sasabihin lang is i-rehabilitate na lang uli para magamit or para maituwid kung ano yung tama, 'di ba? So, same thing dito, parang lumalabas na hindi na importante kung makakatulong yung project na flood control na yan. Hindi na importante sa DPWH o sa sino man yung mahawak na yan kung ito ay magiging epektibo o hindi. Ang importante, meron kaming project na flood control. Kuha nyo ba? Parang nagiging na lang to eh, nagiging palamuti na lang na masabi lang na may project. So, ang pinakamabuting gawin dapat dyan is busisiin lahat ng flood control project kung ito ba tapos na talaga o hindi pa. Kasi marami nangyayaring ganyan, di ba? Naalala nyo yung expose din ni Senator Rapi Tulfo sa NIA, sa National Irrigation Authority or Agency, basta sa NIA, na ang daming report na yung itong project na to is nakalagay is 100% completed. Pero nung pinuntahan niya yung site mismo kung saan nakalagay yung mga project, halos hindi pa pala nasisimulan at nangihingi pa ng maintenance para daw i-maintain yung project na wala namang project. So doon pala makikita nyo may corruption, di ba? Dahil anong i-maintain mo kung wala ka namang nakatayong project? Pero sa report is 100% or 90% completed na yung project. So, pwede rin same thing. Ganyan din yung nangyayari sa flood control project natin na nakasubmit is completed 5,500. Pero pag binusisi siguro yan, baka makita nila dyan, wala pang 10%. Yung talagang gawa na. So, kaya ganyan nangyayari sa Metro Manila, lumulubog sa baha. Kasi nga, hindi totoong merong flood control project na naganap or nagawa na. Baka sinisimulan pa lang. Nauna na yung bayad pero hindi pa nasisimulan yung project. Pwedeng ganun yung mangyari doon. Tuloy. Bagong klima. All our flood control projects are projects that are in response to yung mga flooding noon. Bago na nagbago Number one, yung dagat na, umakyat na Gumulong na ang relief operation sa mga naapektuhan. Pero pinaghahanda na rin ng Pangulo ang mga LGU dahil simula pa lang anya ito ng mga bagyo ngayong taon. This is the first typhoon sa La Nina. Mahaba pa to. So we have to prepare for that. Sunod na sinilip ng Pangulo ang sitwasyon sa Rizal Province sa bahagi rin ng Calabarzon. Nasalanta dito ang mga bayan ng San Mateo, Cainta, Tanay at Montalban na apektado raw ng pag-apaw ng Marikina River. Narito po ang GMA Integrated News sa San Mateo Elementary School. Tulad niyan, trabaho ba ng presidente yung sumama sa pamimigay ng relief goods? Di ba? Hindi naman trabaho ng presidente yan. Yan ay isa sa mga sinisita o napansin ni Pangulong Duterte kay PBBM na parang ginagaya niya yung estilo ni Noynoy Aquino, ni Pinoy, na every time merong relief operation, nandun ang presidente.
na dapat naman hindi niya trabaho yon. Kaya nga siya may mga secretary dyan eh. Kung nag-handle niya DSWD, dapat secretary ng DSWD yun nandyan. Siya nagkukumand lang dapat siya dyan na para, kumbaga hindi na siya makaabala. Kasi once na nandiyan siya, siyempre, kailangan siya bigyan ng security, kailangan bigyan din ng security yung mga kasama niya. So, imbis na maging hindi magsiksikan, lalong nagiging siksikan dahil nga siyempre hindi lang naman isa yung security ng presidente. Siyempre, PSG, may mga advance advance security personnel na mauuna diyan, nakakalat diyan. So nakakadagdag pa sila ng pagsikip ng area na yan. Isipin nyo na lang, lahat naman yan, mga distress na yan dahil nga naapektuhan ng baha. So may mga mga distress na, may trauma, sa halo-halo na yung mga emosyon yan. Tapos dadagdagan pa ng ganyan na kailangan ng, diba, imbis na makatulong, parang mas nakakapalala pa ng ng sitwasyon dahil nga sumusobra nagiging siksikan sila sa loob. San Mateo Rizal, isa sa pinagupit na mga pagbaha nitong mga nakaraang araw. At narito po si Pangulong Bongbong Marcos para personal na mag-abot ng ayuda sa ilan ng mga apektadong residente dito sa San Mateo. 2 linggo nakakaraan ng pangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Upper Wawa Dam Project, isang flood control at water impounding project na makakatulong dapat sa pagkontrol ng baha sa Marikina at Rizal. It was empty and it would take 6 months for them to fill it up. Can we show it? As of now po, with the 2 days rain, it's almost filled up. 6 months supposedly, but not in 2 days. Just imagine kung wala yan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Tingnan nyo, kung wala pa daw yung project ng Wawa Dam na yun, baka mas malala pa yung mga naging epekto. Pero 'di ba, dapat yan napo-foresight na kaagad nila yan na kumbaga ang nangyayari kasi sa project ngayon, kung meron man talaga sabihin natin merong project talaga na flood control, kumbaga naka-steady lang sila kung ano lang yung pwedeng mangyari. Hindi na nila pino-foresight na what if mas mataas pa doon yung dami ng tubig, mas mataas pa yung magiging baha. Ano ba dapat gawin? 'Di ba? Dapat doon napo-foresight na halimbawa ang maging batayan nila diyan yung Ondoy. 'Di ba? Yung bagyong Ondoy. Gaano ba kataas yung baha? Gaano ba karami yung tubig ulan na inilabas ni Ondoy noong time na 'yon? So bakit hindi mo i-times 2 yung paggawa mo ng project? Let's say sabihin natin kailangan lang mag-ukay ng 10 feet. Sapat na 'yon para hindi kahit maulit yung Ondoy, at least hindi nababain. What gawin mo na lang doble? O di mas malaki yung 'di ba? Mas malaki yung tsansa na hindi na bumaha. Imagine halos 1 billion a day daw ang ginagastos para sa flood control project, and yet baha pa rin. At ang isinisisi yung mga maliliit na dahilan lang tulad ng reclamation daw, andyan daw na may bumanggaraw na nabanggaraw ng barko yung isang flood control project kaya daw bumaha. Napakalilit na lang na dahilan. Pero ang bottom line nun, kaya ka nga nagkaroon ng flood control o bakit ka gumagawa ng flood control project para maiwasan yung baha. Nangyayari, yung flood control project, yung pa mismo yung nagiging dahilan, kaya nagiging baha. Di ba? Baliktad na Dapat dyan, talagang merong may managot. Talagang kailangan talaga, merong taong liable sa mga ganyang klaseng project na mga palpak na project. Dapat managot sila. 'Di ba? Kasi bilyon ang ginagastos and yet wala silang hindi sila liable na managot sa mga palpak na project nila. So yun lang naman po rito ang pinakaano rito kumbaga parang nasayang lang yung iniyabang ni Pangulong Bongbong Marcos na 5,500 na flood control project and sinira lang ni Bagyong Karina. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.